Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Patuloy pa rin ang kaguluhan sa ngayon sa West Asia. Ang Israel ay hindi pa din nagpapapigil sa ginagawa nilang pag-atake ng nasa mahigit sa isang taon na mula nang inatake ng Hamas ang bansa noong Oktubre ng nakaraang taon. Noong nakaraang buwan lamang ay mas lumawak pa ang kaguluhan ng pasukin na din ng pwersa ng Israel ang bansang Lebanon at sinimulan doon ang pag-atake. Kanina lamang ay muli na namang naglunsad ng malalang pag-atake ang Israel sa Beirut na kapitolyo ng Lebanon na halos magpabagsak sa napakaraming mga gusali na naroroon. Kasunod nito ang isang airstrike naman sa isang pangunahing lungsod sa Lebanon. Tinamaan doon ang isang municipal headquarters at hindi bababa sa 6 ang nasawi kabilang ang mismong alkalde ng lungsod. Gumanti naman ang Hezbollah sa pamamagitan ng pagpapaulan ng mga rockets sa northern Israel. Tinatayang nasa 30 mga rockets ang kanilang itinira na halos lahat naman sa mga ito ay naharang, subalit meron pa ding mga bumagsak sa lupa na ikinasugat ng 4 katao sa Israel. Habang ang puwersa ng Israel ay nakikipagsagupan sa Lebanon, hindi pa din naman ito makakalimutan ang Gaza. Kasabay ng kanilang pag-atake sa Lebanon ay naglulunsad din sila ng operasyon sa northern Gaza, subalit naharap sila ngayon sa isang problema. Ito ay ang tila pagdi-discourage ng kanilang pinakamatalik at pinakamalakas na kampi, ang bansang Estados Unidos. Noong nakarang linggo ay nagpadala ang Amerika ng liham sa Israel. Ang liham ay tungkol sa pagbabanta ng Estados Unidos na puputulin nila ang military aid nila sa Israel. Ang pinakamalaking backup ng Israel ngayon ay nagbabanta na titigil na sila sa pagpapadala ng armas. Gagawin umano ito ng Amerika kung magpapatuloy ang kalbaryo ng mga tao sa Gaza. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit ito gagawin ng Washington ay dahil sa hindi maayos na pagdaloy ng aid sa Gaza. Dahil sa ang Gaza ngayon ay halos madurog ng Israel, kontrolado din ng Israel ang lahat ng labasan at pasukan ng nasabing lugar. Nangangahulugan ito na kontrolado ng Israel ang lahat ng lalabas at papasok sa Gaza, kabilang na nga dito ang humanitarian aid. Noong nakarang Abril, hinayaan lamang ng Israel na makapagpasok ng mula 3 hanggang 400 mga trucks na may dalang aid sa loob ng Gaza sa bawat araw. Subalit ang bilang na iyon ay unti-unting nabawasan dahil sa bagong batas sa custom na pinatupad ng Israel. Ang batas na ito ay nagbigay ng kapangyarihan sa Israel na patigilin ang pagpasok ng aid sa Gaza at dahil dito, kalahati na lamang sa aid ang nakakapasok sa Gaza kumpara sa mga nakakapasok noong Abril. Hindi ito nagugustuhan ng Amerika at ang nais nila, dapat ay makapasok ang at least 350 na mga trucks na may dalang aid sa Gaza kada araw at ito ang nasasaad sa sulat na ipinadala nila sa Israel. Kasunod nito ay ang pagbibigay ng ultimatum ng Amerika sa Israel. Kung sa loob ng 30 araw ay hindi pa din natutugunan ng Israel ang kanilang nais na makapasok na aid sa Gaza, puputulin na nito ang military aid nila sa Israel. At hindi ito basta-basta isang pagbabanta dahil kayang-kaya itong gawin ng bansang Estados Unidos. Ayon sa kanilang batas, ang kahit na anong bansa na nakakatanggap ng armas mula sa kanila ay may obligasyon na huwag pigilan ang pagpasok ng humanitarian aid. Kaya naman technically, nilalabag ng Israel ang nasasaad sa kanilang batas at pinipigilan nila ang maayos na pagdaloy ng humanitarian aid sa Gaza. Ito ngayon ang magbibigay sa Amerika ng legal na kapangyarihan upang itigil nila ang pagpapadala ng armas. Ang lahat ng mga ito ay nasasaad sa liham noong linggo na pirmado ni Anthony Blinken, ang US Secretary of State, at ng US Defense Secretary na si Lloyd Austin. Dahil dito ay agad namang umaksyon ang Israel. Makikita sa video na ito ang mga trucks na may kargang humanitarian aids ang pumapasok sa Gaza. Nangangahulugan lamang ito na natakot ang Israel sa pagbabantang ginawa ng Amerika. Pero bakit sila natakot ngayon? Gayon noong mga nakarang linggo ay ilang ulit na ding nagsabi si Biden na huwag atakihin ng Israel ang Rafah, na huwag nang mas palalain pa ang kaguluhan at huwag sakupin ang bansang Lebanon. Lahat ng ito ay nilabag ni Netanyahu at isa-isang ginawa ang hindi dapat gawin ayon kay Biden. Pero ngayon, nagbahag sila ng buntot at mabilis na sumunod sa ipinag-uutos ng Estados Unidos.
Ito ay marahil dahil na din sa hindi na lamang kasi Amerika ang tila hindi natutuwa sa ginagawa ni Netanyahu, kahit kasi ang ibang mga bansang kaalyado nito sa West ay hindi na din nagugustuhan ng mga nagiging aksyon ng puwersa ng Israel. Gaya na lamang ng bansang France, nanawagan ng bansang ito noong nakaraang linggo lamang na tigilan na ng Amerika ang pagpapadala nito ng armas sa Israel. Subalit ang testamento na ito ng France ay hindi nagustuhan ni Netanyahu at sinabi pa niya na ito umano ay isang malaking kahunghangan. Subalit syempre, hindi nagustuhan ng France ang pahayag na ito ni Netanyahu at agad na naglunsad ng closed-door meeting upang pag-usapan ito. Pero ayon sa mga lumabas na balita mula sa meeting na ito, dapat umano ay huwag baliwalain ni Netanyahu ang utos na ito ng United Nations at huwag din niyang kakalimutan na ang kanyang bansa ay nabuo dahil sa pinagsama-samang desisyon ng United Nations. Ang tinutukoy ng France ay ang botohan na naganap noong taong 1947 na kung saan nabuo ang nagsasariling estado ng Israel. Subalit muli na naman itong binuweltahan ni Netanyahu at sinabing hindi umano dahil sa resolusyon ng United Nations kaya nabuo ang Israel, kundi ito ay dahil sa mga magigiting na mga Israeli na nagbuwis ng kanilang buhay upang ipaglaban ng kanilang bansa. Karamihan sa mga ito ay mga survivor ng Holocaust kasama pa ang rehimeng Vichy ng France. Ito ay isang malaking sampal sa UN at insulto naman sa France. Ayon pa kay Netanyahu, ilang mga French umano noon ang lumuhod sa mga Nazis at tumulong kay Hitler upang paslangin ang mga Jewish. Tila hindi talaga nagustuhan ni Netanyahu ang mga pahayag ng France at naungkat pa pati ang mga nangyari noong unang panahon. Subalit muli, noong isang araw lamang, muli na namang dinagdagan ng UK ang pressure para sa Israel. Tila naisuportahan ng UK ang nais ng Amerika at handa nilang backupan ng France. Sa ngayon ay tila pinagtutulong-tulungan ng West ang Israel upang magpapasok ng mas maraming aid sa Gaza at umatras na sa bansang Lebanon. Kasabay nito ay naiipit din si Netanyahu dahil kailangan niya ng armas mula sa Amerika at sa West upang may pagpatuloy ang kanilang operasyon. Ang pagpapadala ng humanitarian aid ay madali lamang solusyonan ng Israel. Subalit ang nais ng UN at US na tigilan ng Israel ang pag-atake nito sa Lebanon ay isang malaking katanungan at nakasisigurong hindi ito gagawin ng puwersa ni Netanyahu. Samantala, ayon mismo kay Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister ng Israel, ang mga state-of-the-art na mga armas ng Russia ay ginagamit na din ng Hezbollah. Kabilang sa mga armas na nasa arsenal ng Hezbollah ay mula sa mga bansang Iran at mga bansang kasapi ng NATO. Subalit sa kasalukuyan, ilan sa mga ipinagmamalaking mga armas ng Russia ay natagpuan sa southern part ng Lebanon. Sinabi ito ni Benjamin Netanyahu habang siya ay ni-interview para sa isang French newspaper. Natagpo nito habang ginagalugad ng Israel Defense Forces sa mga base ng Hezbollah. Humukay ang Hezbollah ng maraming mga tunnels malapit lamang sa Litani River at sa mga tunnels na ito natagpuan ang mga naturang armas na mula sa bansang Russia. Ayon din sa Washington Post, ang Hezbollah ay gumagamit ng mga anti-tank weapons mula sa bansang Russia at China na natagpuan matapos i-raid ng Israel ang ilan sa mga base ng naturang grupo sa loob ng Lebanon. Tulad na lamang ng 9M133 Cornet missiles na ginawa mula taong 2015 hanggang 2020, Igla-S surface-to-air missile system na ginawa noong taong 2015 at RPG components na ginawa naman noong mga taong 2018 hanggang 2021. Lahat ng mga ito ay mula sa bansang Russia. Mas tumibay pa ang ulat na ito dahil sa mga wooden crate o lagay ng mga armas na may mga nakasulat na salita mula sa bansang Russia. Kung matatandaan noong nakarang taon, ayon kay Kirilo Budanov, ang Head of Defense Intelligence ng bansang Ukraine, ang Russia ay nagsusupply ng mga infantry armaments mula sa mga nakuha nila sa Ukraine sa militanteng grupong Hamas. Ayon din kay Budanov, ang Russia din ang nasa likod kaya marunong gumamit ng FPV drones ang militanteng grupong Hamas. Ayon pa sa kanya, isang linggo bago ang pag-atake sa Israel, isang Russian radio station Sputnik o satellite ang inilaunch sa Lebanon na may lengguwaheng Arabo. Noong 24 ng Setyembre ng nakaraang taon, isang Russian aircraft na kayang magsagawa ng electronic warfare at pumigil ng satellite signal ang inilipat sa geostationary orbit ng bansang Israel. Mula noong 22 hanggang 24 ng Setyembre ng nakaraang taon, ilang mga Russian military delegation ang bumisita din sa bansang Iran. Kilala ang Iran na siyang sumusuporta sa Hezbollah na kasama ng Hamas sa pag-atake sa Israel. Ang Iran din ang nagsusupply ng ibang armas ng militanteng grupo. Walang naging malinaw na pahayag dito ang Russia at hindi pinansin ang pahayag ng Ukraine na sa kasalukuyan ay kinukubkub din nila. Sa ngayon, hindi malabong magkaroon ng malaking kaguluhan na damay ang buong mundo dahil na din sa komplikasyon at pagkakasangkot ng mga malalaking bansa sa nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hamas.
Bukod dito, ang kakalaya lamang na dealer ng armas na si Viktor Bout mula sa bansang Russia ay muli na namang palang nagsasagawa ng lihim na pagpapadala ng mga armas patungo naman sa rebelding grupo na Houthi sa Yemen. Ang ginagawang pagtulong naman na ito ng Russia sa Yemen ay dahil na din sa kasunduan ng dalawang bansa na nagsimula noon pang taong 1956. Nang ang Crown Prince ng North Yemen na si Muhammad al-Badr ay naglunsad ng isang Yemeni delegation sa Moscow. Ito ang pinakaunang beses na bumisita ang isang Arab leader sa Soviet matapos ito ay nagkaroon ng 7 taong pagkakaibigan sa pagitan ng Yemen at Soviet. Kasunod nito, ang pagpapatayo ng makabagong pantalanoon ng Soviet sa Yemen at ang pagpapadala doon ng mga makabagong makinarya.